Okay, alright. Yan, welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito na nga, no, bagong update po sa kaso ni Catherine Camilon. At base na nga dito sa balita galing po sa UNTV mga kaibigan, mismong PNP IAS ay nagsalita na, no? At sinabi nga na mabigat daw na kaso itong kaharapin ni Police Major Alan De Castro mga kaibigan. Kaya ay sama-sama po natin na alamin ang balita na ito. Panoorin po natin ang balita galing po sa UNTV. Doon sa mga impormasyon o mga nakalap na mga ebidensya, medyo mabigat po yung kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya posible siya na ma-dismiss sa trabaho kung mapatunayan na itong offense. Mayroon ng 2 kasong administratibo na kinakaharap si Police Major Alan De Castro sa Internal Affairs Service. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, ang unang kaso ay conduct and becoming of a police officer dahil sa pagkakaroon umano ng relasyon sa ibang babae sa kabila ng pagkakaroon na nito ng asawa. Nasa summary dismissal proceedings na aniya ito at tatapusin nila ang pagdinig hanggang sa katapusan ng buwan. Ito ay para makapagbigay ng rekomendasyon sa Regional Director ng Police Regional Office 4A sa magiging kapalaran ni De Castro. Kaya nga kami ay nag-charge din ng conduct and becoming kasi yun po yung talagang tinitingnan din namin dahil ang mandato ng IAS ay talagang to champion the integrity of the police service. Pinoprotektahan namin yung imahin ng PNP. Ang ikalawang kaso ayon kay Attorney Triambulo ay ang kidnapping at serious illegal detention dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Nasa pre-charge investigation na ito kung saan bibigyan ng pagkakataon si De Castro na magsumite ng kanyang counter affidavit. Yung sa kidnapping and serious illegal detention, siya po ay aminang binigyan ng notice para mag-file ng kanyang counter affidavit. No? So, at ang time frame namin dyan ay 7 days i-resolve namin ang pre-charge at isasampa na rin namin for summary dismissal proceedings. Oras na mapatunayang guilty si De Castro sa naturang mga kaso, maaari siyang matanggal sa serbisyo at hindi na rin makuha ang kanyang mga benepisyo. Ayon po sa NAPOLCOM circular na aming sinusundan sa pag-dispose o adjudicate ng administrative case laban sa PNP personnel. Una-una yung mga sa matatanggap mong retirement, forfeited po yon. Ngayon, forfeited na po yung kanyang mga automatic cancellation, yung mga eligibility niya para maging police pa rin siya. At mayroon pang kaakibat na penalty, yung tatawag nating accessory, na dahil napatunayan na siya ay unfit sa public service, siya po ay barred from entering any offices or work ng government. Kahapon, humarap si De Castro kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at inamin ang relasyon kay Camilon. Gayunman, tumanggi itong sagutin ang ilang tanong na may kinalaman sa kaso partikular kung nasaan ang nawawalang beauty queen. Leia Ilagan, UNTV. So, okay, alright yan mga kaibigan at napanood na po natin at napakinggan ang balitang ito galing po sa UNTV, no? Ayan, at napakagandang update po ito sa kaso ni Catherine Camilon. So, ito na nga mga kaibigan, magbigay po tayo ng ating public opinion patungkol nga dito sa sinabi ng PNP IAS, no? Patungkol sa kay Police Major Alan De Castro na mabigat na raw itong kanyang haharapin po mga kaibigan, no, na kaso. Lalong-lalo na po kapag ito po ay mapatunayan na siya nga talaga ang gumawa nito pong pagkawala ni Miss Catherine Camilon mga kaibigan.
Pero dito po sa pakipag laguyo po niya dito po kay Miss Catherine Camilon na mismo ay siya ay umamin. So yun ay ginagawa na po ng aksyon ng ating PNP-IAS mga kaibigan, which is ay bawal po kasi yan bilang isang katulad sa kanila na mga government employee mga kaibigan na meron ka na pong asawa at naghahanap ka pa ng iba pa dahil ay yung mga ganyan po na mga gawain sa mga government employee, pagka sila po ay meron pong ibang babae mga kaibigan, talagang doon na po papasok yung pong mga kalukuhan na gagawa po sila ng extra income. Kasi siyempre alam nga naman at hindi mo bibigyan yung babae mo na yan, di ba? At meron kang pamilya. So ay hindi po sapat yung sahod para po ay hatiin mo yan. At kung hahatiin mo yan, siyempre ay mahalata po ni Mrs. na bakit ganun lang po ang iyong ibibigay, no? Di ba mga kaibigan? So talagang andun po yung sinasabi na gagawa na po ng mga kung ano-ano pong racket ito pong ating mga kapulisan. Kaya po marami nga po yung mga kapulisan ngayon na sangkot na nga sa mga illegal, mga krimen po na mga nangyayari mga kaibigan. Talagang iwan ko ba kung ano na po ang nangyayari ngayon sa PNP na imbis yung sahod po nila na dinagdagan pa mas lalo pong lumala mas lalo pong dumadami itong mga kapulisan natin na nasasangkot na po dito sa mga illegal na gawain. Siguro katulad po dito sa kay Police Major Alan De Castro na mayroon po siyang kalaguyo, kaya ay siyempre maghahanap po yan ng racket para po ay masustintuhan po niya ng itong kanyang pamilya at ito naman pong kanyang babae. So talagang yun ang mga ginagawa ng ating ibang mga kapulisan na katulad din po nito po kay Police Major Alan De Castro na mayroon po silang mga ibang babae mga kaibigan. Yung iba naman ay lulong sa illegal na droga at yung iba naman ay sa mga sugal talagang lulong po sa sugal kaya ay gumagawa din po ng mga katarantaduhan. Pero ayan po ay ibang topic po yan mga kaibigan. Ang atin po ditong talagang highlight ito ngang pagbigay po ng aksyon ng ating PNP-IAS which is ay maganda pong balita ito dahil sa pagka ito po ay talagang matutupad po ang sinasabi na alisan po siya sa lahat po ng benepisyo ng kanya pong matatanggap at talagang mayroon pong parusa na mabigat na kanyang harapin ay siguro dito po ay talagang marami na po ang ating mga kapulisan na baka maisip po nila na magbago na po sila dahil baka matulad po sila dito. Pero kung wala pong mangyayari dito ay yun na nga lalong lalaki po ang ulo ng ating ibang mga kapulisan. Hindi naman po lahat mga kaibigan, meron naman pong talagang gumagawa po sa kanila pong tungkulin. Meron lang po talaga na yung katulad dito na masabi natin na parang manyakis po mga kaibigan, hindi na po nakuntinto sa kanya pong asawa, naghahanap pa talaga ng iba. So ayan po mga kaibigan. Actually ay parehas naman po sila ni Miss Catherine Camilon na government employee po. Yun lang din po ang isa din po bakit po itong si Miss Catherine Camilon ay pumatol din po dito po kay Police Major. Pero yun na nga ay nangyayari na po yan mga kaibigan. Hindi na po natin pwede pang pag-usapan kung bakit ay pumatol po si Miss Catherine Camilon dito. Sa ngayon po ay hindi naman po talaga nakikita pa itong sa Miss Catherine Camilon mga kaibigan. So kasi sa isang guro din po mga kaibigan ay bawal din po yan mga ganyan na papatol ka po sa mayroon pong asawa. So
So bawal din po yan talaga. Pero actually mga kaibigan, no, ibang usapan po yan. Basta ang sa atin po dito, ito pong gagawin po na aksyon nito pong ating PNP-IAS, no, na para sa akin po ay maganda po ito na talagang imbestigahan po nila ng mabuti ito at alamin, no, itong mga ginagawa ni Police Major Alan De Castro. Siguro mayroon pa pong ibang mga ginagawa po ito mga kaibigan, no, na hindi pa na ito nalalaman dahil nga sa ganito po, no, na sitwasyon. Sa nasabi ko nga na pagka mayroon ka pong isang babae, mayroon ka pong babae, no, mayroon ka na pong pamilya at ng babae ka pa, yung sahod mo dyan ay talagang kukulangin po yan mga kaibigan. Talagang kukulangin po yan, kaya ay gagawa ka po ng paraan para po ay tuloy-tuloy lang po ang ligaya na iyong pong inaasam-asam na makasama ito pong babae, no, na iyong kalaguyo mga kaibigan. So dapat din po yan na imbestigahang mabuti ano po ang mga pinagagawa nito pong si Police Major Alan De Castro, dahil mayroon at mayroon po yan mga kaibigan. Dito na naman po sa kaso na kanyang kinaharap na serious illegal detention at saka itong kidnapping mga kaibigan. Actually ay natalakay po natin yan kahapon at mayroon pong isang abogado na nag-explain. Sabi nga ay parang medyo mahirap po ang kaso na ito, na dapat po talaga mayroon po silang witness na magpapatunay na ito ngang si Miss Catherine Camilon ay kinikidnap at kinukulong, no, para po ay yung pong kaso na isinasampan na serious illegal detention saka yung kidnapping ay mapatunayan po na nangyari talaga, no, mga kaibigan. So ayan po, iba pong usapan yan. Pero dito po sa pag-amin, mayroon po siyang babae talagang mayroon po silang relasyon. Ito po nga si Miss Catherine Camilon. So yan po, no, ay mabigat na rin po yan bilang katulad ni Police Major, no, na isang pulis pa naman siya at pamilyado. Kaya ay sigurado po dyan na mapatunayan po yan dahil siya mismo ay umamin na po, di ba mga kaibigan. So talagang totoong-totoo po dahil siya na mismo ang umamin po na kanya pong karelasyon itong babae na ito, si Miss Catherine Camilon. So sabi nga ng PNP-IAS, meron po silang aksyon na gagawin dyan, no, dahil ay hindi po yan pwede. So yun po ay asahan po natin na talagang mayroon po na mangyayari dito po sa ating pong narinig ngayon na balita galing po sa UNTV at base na rin po sa sinabi nito pong PNP-IAS mga kaibigan, no? So yun po ang ating aasahan, no? At siyempre aasahan din po natin na mabigyan talaga ng hustisya ito pong pagkawala ni Miss Catherine Camilon. Matagpuan man po siya or kung talagang wala na po siya ay makita man lamang po, no, ang kanya pong bangkay para po ay mabigyan po siya ng libing, no, na formal na libing mga kaibigan, no. So yun po, no, ay inaasahan din po natin mga kaibigan at lalo na po sa hustisya na alam po naman natin sa ngayon marami na po yung mga kaso, no, na yung iba ay naging wanted na nga ay sa hanggang ngayon po ay hindi pa rin po nahuli-huli. Andyan wanted pa rin po mga kaibigan, no. Katulad po sa pagpatay kay Kapir Silapid at kay Lit Gabriel Digamo at sa iba pang mga biktima, yung pong sa mga sabungeros, no, talagang matagal na po yung ibang kaso pero wala pa rin pong justisya na nangyayari mga kaibigan. Na sana po ay ipakita naman po sa atin pong batas na talagang may mga naparusahan po na mga gumagawa ng mga paglabag sa batas mga kaibigan. So yun lang po ang ating talagang inasahan, no? At dito rin po kay Miss Catherine Camilon, pagdasal pa rin po natin na sana po ay
matagpuan pa po siyang buhay mga kaibigan, no, na kahit na maliit na lang po ang tsansa na buhay pa siya, pero siyempre ipagdasal pa rin po natin mga kaibigan, no, dahil ay masakit po sa mga magulang na biglang nawala po ang isa nilang mahal na anak mga kaibigan. So yan lang po ang aking masasabi sa ngayon at welcome back ulit sa Rapido TV mga kaibigan at maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ginagawa pong mga video. At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, ayan, at ingat lang po tayo palagi saan po tayo naroon. At sa mga nakasubscribe na at nakapalo sa aking YouTube channel at Facebook page, maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir. At kung nagustuhan po niyo ang video na ito, paki-like naman po at mari ay paki-share na rin mga kaibigan. At hanggang dito lang po muna at see you po sa next video ko. God bless sa lubas. Ingat lang palagi.